Eto, tulad ng inaasahan natin mga tol, dahil nga sa ginagawa ngayon ng AFP na pagsasanay, halimbawa daw pagbawi sa mga islang sinakop ng dayuhan mga tol. No? Though wala silang binanggit, pero eto, tinamaan, nagre-react mga kapatid. Ayan o, China warns. O, binalaan daw ng China ang Pilipinas on making a show of force. No? On making a show of force after defense drills in West Philippine Sea. Sabi rito sa report mga tol mula rito sa Inquirer.net, China is accusing the Philippines of making a show of force that would supposedly escalate tensions in the West Philippine Sea as Manila holds large-scale combat drills in the disputed waters. Nagre-react sila, parang hindi naman nila gawain yan. Pinapalibutan nga nila yung buong Taiwan eh. 'Di ba? Nagpapalipad sila ng mga eroplano sa airspace ng ibang bansa. Nga tol, no? Tapos ngayon nagagalit sila sa pagdidrill o sa mga ginagawang exercises ng AFP. Bakit? Sa loob naman ng exclusive economic zone natin yan. Tinamaan ba sila? Anyway, bago natin to simulan mga tol, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Alright, bigyan na natin to ng komentaryo. Panoorin na natin to. China is accusing the Philippines of making a show of force that would supposedly escalate tensions in the Diba? Ganun agad sila eh. Makakapagpataas lang daw ng tensyon. Wow makakapagpataas ng tensyon mga tol. Hindi nila naiisip yung mga pinaggagawa nila. Wala talaga sa kanila yun, no? Maliliit ang nito. West Philippine Sea as Manila holds large-scale combat drills in the disputed waters. In a press conference, Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning says the Philippines is supposedly provoking confrontation in the West Philippine Sea. Provoking! Provoking mga tol! Naalala ninyo yung reaction video natin itong nakaraan na dalawa ang dila nitong mga to, di ba? Sa atin, provokasyon mga tol, yung pagdadala rito ng Typhoon, mid-range missile ng US mga tol dito sa Pilipinas. Di nga natin ginamit, di nga natin pinaputok eh. Provokasyon, di ba? Nagdudulot daw ng tensyon. Samantalang yung North Korea, 'di ba? Nagpalipad ng ballistic missile nila ICBM, Intercontinental Ballistic Missile mga tol, na kaya daw paabutin sa mainland America. Sabi nila is karapatan daw 'yan ng karapatan daw 'yan ng North Korea na depensahan ng kanilang bansa. Wow, at karapatan daw ng kahit na sinong bansa magkaroon ng depensa sa sarili niya. Pero ba't sila nagre-react sa Pilipinas? O tulad nito, nagsagawa tayo mga kapatid ng large-scale combat drills, no, dito sa West Philippine Sea. O eto na, nagre-react na mga kapatid, ang mga Chekwa. After the armed forces of the Philippines conducted a simulated island seizure exercise at Kota Island. Defense and security cooperation between countries should contribute to regional peace and stability. Mga tol, wala silang karapatan magsalita ng ganyan eh. Defense and security cooperation between countries should contribute to regional peace and stability. So ano yung ginagawa nila? Ano yung ginagawa nilang mga drills? Ano yung mga ginagawa nilang military drills? 'Di ba? Yun ba'y nagko-contribute sa regional peace and stability o naglilikha sila mga tol ng takot no sa ibang mga maliliit na bansa na sinisindak nila? 务和安全合作应当有利于地区的和平稳定，不应当针对 And should not target third parties or harm the interests of third parties. Wow naman. No? Kala mo talaga hindi sila nagpapalipad ng eroplano sa ibang airspace, no? Katulad na lamang mga tol nung ginawa nilang pagpasok sa airspace ng Japan. 'Di ba? Pagpapadala nila ng mga destroyer nila doon sa katubigan ng Japan. Ay naku po, talaga naman oo. Tayo nagsasagawa ng inspection no sa eroplano mga tol, habang lumilipad tayo bigla sila magpapalipad ng jet fighter tapos bigla sila magpapakawala ng flares. Yun ba'y nakaka-contribute ng peace and stability sa region? Ewan ko ba rito sa aling to? 对第三方，更不应该损害第三方的利益。
在南海宣 Making a show of force and provoking confrontation in the South China Sea will only escalate tensions. Anong ginagawa nila sa Taiwan, mga tol? 'Di ba? Papalibutan nila. Sasagawa sila ng simulation nila. 'Di ba? Simulation kung paano sasakupin ng Taiwan. My goodness. 耀武力挑动对抗，只会加剧局势紧张，破坏地区稳定。 Undermine regional As part stability. of the Armed Forces Joint Exercise dubbed Dagat Langit Lupa, the AFP says BRP Ramon Alcaraz approached Kot Island along with its rigid hull inflatable boats carrying the participating personnel. Navy personnel who were aboard the BRP Ramon Alcaraz conducted a mechanized assault during the mock retaking exercise at Kot Island, a maritime feature 20 miles away from Pag-asa Island. Philippine Air Force's NC-212I later conducted a drop-off for the troops who retook the Kota Island during the drills. AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. says the exercise focused on external defense capabilities. Bronner notes that the two People's Liberation Army Navy warships and 4 Chinese research vessels were monitored in the vicinity during the exercises. Nanonood lang. Yung ginagawa ng Pilipinas. Nanonood lang sila sa atin. He says they already expected it, pointing out that the Chinese vessels did not interrupt the exercise and seemed to be just observing the drills. We are expecting it already dahil nga pinapanood nila kung ano yung mga ginagawa natin. And as I said, because this is the first time na ginawa natin dito sa area na ito, mukhang curious sila ano yung mga ginagawa natin. But we welcome that. It adds realism to the exercise. It adds realism. We are warning our neighbors or kahit na sino mang mga external forces dyan that we are capable of defending our islands. Isa lang to sa mga hindi ko nagustuhan sa mensahe ni General Bronner. Balikan natin na yung sinabi niya. Mga tol Listen to the exercise. We are warning our neighbors or Now, we are warning our neighbors, di ba? Binabalaan natin yung ating mga kapitbahay, yung Tagalog, mga kahit tol. na sino mang mga external forces dyan. Kahit na sino daw mga external forces dyan na gusto daw ipakita nila na capable ang ating mga sundalo na ipagtanggol ang ating teritoryo, which is true naman, mga tol. Hindi naman natin inaano yun, hindi naman natin binabalewala yun. Capable naman talaga tayo, mga tol. Yun nga lang, masyado tayo nag-overthink palagi. 'Di ba? Analysis paralysis nga yung madalas na katawagan diyan . Diba, sa sobrang pag-a-analyze nila kung anong pwedeng mangyari, napaparalyze na sila, mga tol, na makagawa ng aksyon. Diba? Ilang sundalo pa kaya natin na mapuputulan ng daliri? Diba? Dahil di tayo pumapalag. Hindi tayo pumapalag, mga tol. July 17, hindi natin makalimutan yung pangyayaring yun, mga tol, no? Yung doon mismo sa may tag dito, BRP Sierra Madre, mga tol. Tinutukon tayo ng patalim, ng palakol, binangga yung mga barko natin, 'di ba? Kinuha yung mga barrel natin, yung mga bag kinuha, 'di ba? Kitang-kita binutas yung inflatable boat natin. Binangga yung isang barko, which is yun na nga, naputulan yung ng daliri, sundalo natin. Tapos biglang magsasalita tayo, warning to sa mga kapitbahay natin o kahit na sino mang external forces na kaya naming ipagtanggol ang aming soberanya. Yun nga nangyari, mga tol . Di ba? Yun nga anong warning? Di ba? Anong warning? Yung America gusto tayong tulungan na mag-escort sa ating mga resupply mission. Sabi mismo ni General Bronner din. Ito, hindi ako kay General Bronner. Saludo rin tayo dyan. Pero sana General, no? No, next time, sana, no? Sana. Talaga maipakita na natin sa sambayan ng Pilipino na talagang capable sa pamamagitan ng aksyon, not by words. Diba? Sa pamamagitan ng aksyon, na kapag tayo'y binubulas na, kapag andyan na ang mga barko ng China at wina-water cannon na tayo at binabangga na tayo, talagang capable tayong makipagmatigasan sa kanila. Diba? Yun ang problema, mga tol . That we are capable of defending our islands. At hindi lamang yon, we are capable of defending our islands unilaterally, meaning tayo lang muna. Tayo lang muna.
Diba? Walang ibang tulong mga tol, ibig sabihin nun. Capable daw tayong ipagtanggol ang ating mga islands, tayo lang muna. Diba? Balikan ulit natin mga tol ang nangyari dito sa Escoda Shoal kung saan yung naka-angkla doon na BRP Teresa Magbanwa, yung mga sakay na crew, mga Filipino crew, nagutom, lugaw na lang ang kinakain, umiinom na lang ng tubig ulan, umiinom na lang ng tubig galing sa condenser ng aircon mga tol. 'Di ba? Bakit? Kasi hinaharang ng China yung mga supply boat natin. 2 supply boat no na magdi-deliver sana ng pagkain kaso hinarang ang nangyari. Atras na lang, balik na lang sa pinagmulan. Hindi na kayang tiisin na mga crew natin doon, mamamatay na sila sa gutom mga tol. So nagpasya na ang BRP Teresa Magbanwa na abandonahin na yung lugar nang walang kapalit. 'Di ba? So anong iwa-warning natin, mga tol? Anong iwa-warning natin? Baka tinatawanan na lang tayo ng China ngayon dahil sa mga pangyayaring ganun. Beijing's presence is based on its assertion of sovereignty in almost the entire South China Sea, including most of the West Philippine Sea, even if such a claim has been effectively invalidated by the arbitral award issued in July 2016. Yan, matigas nga sila, di ba? Kahit may arbitral award na, matigas pa rin sila eh. Anyway, suporta pa rin tayo mga tol sa ating mga AFP, sa ating mga otoridad. Di naman natin sila di naman natin sila dina-downplay yung mga nila mga effort nila mga tol. Yun nga lang, pagdating sa actual mga tol, kung saan kailangan na talaga maipakita nila ang depensa, wag naman sana na mababalitaan natin panibagong pangwa-water cannon, panibagong pangaharas ng China, may naputulan na naman ng daliri, may tinamaan ng water cannon, nabalian, mga ganun mga bagay. Ay nako. Anyway, kung ikaw ay isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.